patalsik siya as Senate President. Nag-iba ng takbo ng isip ni Senator Alan. Kaya nga, kahapon pinagdarasal ko na lang na sana bumalik pa sa katinuan. Tingnan mo, pati postura niya, hindi na nag-aahit, di mo na maintindihan. Parang akala mo, taong grasa na. Senator Erwin Tulfo, tinawag si Senator Peter Alan Cayetano na mukha ng taong grasa at baka raw nagkaroon ito ng nervous breakdown. Ito ba ay dulot ng stress dahil sa patong-patong na problema na kinaharap ngayon ng senador? Andyan ang issue tungkol sa 10,000 pisong pangako niya na napako. Ang controversial na issue tungkol sa 50 milyon na halaga ng 2019 SEA Games Cauldron o Kaldero at ang pagkakasangkot nito sa Maanomalya at Ghost Flood Control Project sa Taguig at di umano'y may bagmen ito. Disclaimer: no copyright infringement intended. All photos and videos credit goes to the rightful owners. Photos and videos are for reaction video purposes only. Ayon nga kay Senator Erwin Tulfo sa interview niya kay Christian Isguera na mula raw na napatalsik si Senator Alan Cayetano bilang Senate President ay nag-iba na raw ang takbo ng isip ni Cayetano. Kaya pinagdasal na lang daw ni Erwin Tulfo na bumalik sa katinuan ang senador. Pati raw postura ni Cayetano ay nag-iba na rin. Hindi na raw ito nag-aahit at nagmukhang taong grasa na raw ang forma nito. Ang mga pananalita raw ni Cayetano ay nag-iba na rin na parang may saltik. Dagdag pa ni Tulfo na ipagdasal na lang daw natin si Cayetano. May punto nga naman si Senator Erwin Tulfo tungkol sa obserbasyon niya sa naging pagbabago ng ugali, pananalita at aura ngayon ni Senator Cayetano. Maaari ngang epekto ito ng pagkakatanggal ni Cayetano bilang Senate President. Tumagal lamang ng 23 araw ang pagiging Senate President nito, ang pinakamaikling panunungkulan ng isang Senate President sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung naging stress factor ang pagkakatanggal ni Cayetano bilang Senate President, mukhang nadadagdagan pa ngayon ang stress ng senador dahil sa patong-patong na isyu na kinaharap nito tulad ng ipinangako niyang 10,000 pisong ayuda sa bawat pamilyang Pilipino na napako. Ang muling pag-iimbestiga ng NBI ng kontrobersyal na 50 million na cauldron o kaldero ng 2019 Southeast Asian Games at ang pagkakasangkot di umano ni Cayetano sa Maanomalya at Ghost Flood Control Projects sa baluarte niya sa Taguig at pagkakaroon nito ng bagmen. Marami ang nagsasabi na isa sa rason kung bakit nanalo si Alan Cayetano bilang senador noong 2022 eleksyon ay dahil sa kanyang ipinangakong 10,000 piso bawat pamilya. Ngunit 4 na taon na ang nakalipas matapos iluklok siya sa Senado ng higit kumulang 19 milyon na bumoto sa kanya, ay ni isang pamilya ay wala pa siyang nabigyan ng ipinangako niyang 10,000 bawat pamilya. 4 na taon na siyang sinisingil sa kanyang ipinangako. Muli ngang binuhay ngayon ng NBI sa pangunguna ni NBI Director Melvin Matibag ang issue tungkol sa makontrobersyal na Southeast Asian Games 2019 Cauldron o Kaldero. Iimbestigahan muli ng NBI ang pondo at infrastruktura ng 2019 SEA Games, kabilang ang usapin ng mga unliquidated na pondo at ang naturang kaldero. Ayon nga kay Presidential Press Undersecretary Claire Castro na hindi nga raw naimbestigahan si Senator Cayetano ng panahon ng kasagsagan ng kontrobersyal at di umano maanumalyang paggastos ng pondo sa mga infrastruktura ng 2019 SEA Games. Dahil sa pagkakaalam di umano ni Castro na nilinis na agad ng nooy Pangulong Rodrigo Duterte ang pangalan ng nooy Speaker of the House pa na si Alan Cayetano at tumatayong chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee. Nang mga panahon na yon kahit wala pa raw na umaandar na pag-iimbestiga. Sa pagkakaalam ni Castro at sa record, si Vince Dizon lang daw na nooy nagsilbing President at CEO ng Bases Conversion and Development Authority ng 2019 SEA Games ang dumaan sa imbestigasyon at napawalang sala.
Tungkol naman sa maanumalya at ghost flood control projects ay may hindi raw bababa sa 2 pinaghinalaang ghost infrastructure project sa Taguig City ang baluarte ni Senator Alan Cayetano. Ito ang ibinunyag ni Senator Ping Lacson. Patuloy raw na sinusuri ng senador ang 6.79 billion pesos budget insertion na inuugnay kay Senator Alan Cayetano. Ayon kay Senator Lacson na kapag dokumento na ang grupo niya ng hindi bababa sa 2 case studies, kapansin-pansin di umano ang dami ng mga loops protection at drainage project na karamihan ay nagkakahalaga ng tig 100 million pesos na kapag pinagsama-sama umaabot ito ng 2.085 billion pesos. Pero sa bagong balita, pinag-iisipan na daw ni Lacson na imbis na sa Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo ng Senado idaan ang investigasyon, ay ididiretso na ni Senator Lacson ang kaso sa Ombudsman ang nakalap niyang di umano'y mga ebidensya laban kay Senator Cayetano. Umabot na raw kasi sa mahigit 3 bilyong piso ang halaga ng umano'y maanumalya na flood control project sa baluarte ni Senador Cayetano. Umabot sa 3.385 billion pesos ang halaga ng mga proyekto na kanilang sinusuri. Nakapaloob daw dito ang 2 nakita nilang magkapareho ang lokasyon at deskripsyon. Isa raw sa mga proyekto na doble ang pondo at kung pareho raw yung nabayaran, pwedeng ghost project ang isa sa mga ito. At ito pa, hindi raw bababa sa 3 ang umano'y bagme ni Senator Cayetano na sangkot sa sinasabing mga anomalya at ghost flood control project sa Taguig City. Dagdag pa sa stress ni Senator Alan Cayetano ang di umano'y voluntaryong pakikipagtulungan sa investigasyon ng kanyang nakakabatang kapatid na si Lino Cayetano na dating mayor ng Taguig City. Handa umanong tumistigo si Lino Cayetano laban sa kanyang kuya na si Alan. May hawak daw ito si Lino Cayetano na mga dokumento kaugnay sa mga kontrobersyal na proyektong pang-infrastruktura at flood control project sa Taguig City. Kaya sa mga kinaharap ngayon ni Senator Peter Alan Cayetano, hindi na nakapagtataka kung apektado na ang mental health nito na nagdudulot sa kanya ng stress. Dahil kapag napatunayang malakas ang ebidensya laban sa kanya, ang mga posibleng kasong kakaharapin niya ay plunder, malversation at graft and corruption. Walang piyansa ang plunder at malversation na ang ibig sabihin ay makukulong at nakakulong si Cayetano habang nililitis. At kapag nahatulang guilty ay may parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakulong dahil sa kasong plunder. Kayo, ano ang masasabi ninyo sa issue na ito? Share your thoughts by commenting below. Kaya subscribe na para ma-notify at ma-update ka sa mga susunod na mga videos. Salamat! Please like, share, subscribe, and hit the notification bell. Thank you!